Bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating usapin tungkol sa mga magulang na istrikto. Alam mo, wala kang kawala kapag gumawa ka ng kalokohan kasi malalaman at malalaman nila yan. Sabi nila, 'di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. O, 'di ba? Aminado rin sila na dumaan din sila sa kalokohan. Bakit kasi hindi nyo rin kami payagan para alam namin, para masabi namin sa mga magiging anak namin yan? Diba? Paano namin sasabihin sa mga anak namin na, alam mo, papunta ka palang, pabalik na ako, kung hindi mo ipaparanas sa amin yung pinuntahan mo? Yung mga anak na pilosopo, no? Diba? Pero ikaw, paano mo ba masasabi kung istrikto ang magulang mo? Yan, 'di ba? Sila ba yung tipo na kapag na-late ka ng uwi, kahit 1 minuto, yan, kapag hindi ka sharp umuwi, nangangatog na yung tuhod mo, or hindi naman kaya isa ka doon sa mga kabataan na hirap magpaalam kapag merong gala ang barkada. Yung tipong nag-e-effort na rin yung mga tropa mo na gumawa ng PowerPoint presentation. Para sa magulang mo, 'di ba? Parang naalala ko gumawa din si B-Boy Bibo nung kabataan niya. Kabataan. Kala mo 60 anyos na. Oo, gumawa kami ng PowerPoint presentation para doon sa kaibigan namin na pinakabata doon sa grupo. Oo, gumawa kami ng ano bang mga nilagay namin noon? Basta merong photos kung saan kami pupunta, ano ba ang objective, kung bakit kami gagala, yung mga ganyan. At yung total expenses, kung magkano yung mga gastos at kung magkano yung hihingiin ng anak nila, nung kaibigan namin, 'di ba, sa magulang niya. Para naman hindi niya sabihin na, ay, magkano budget nyo? 5K? Diyan lang kayo sa Cavite? 'Di ba? Para sobrang transparent nung gala namin. Alam na alam ng magulang niya. Pero ang ending, hindi pa rin siya pinayagan. Ayun, dinilit namin yung PowerPoint presentation. Para kaming bumagsak sa thesis defense. Diba? Kaya alam nyo, yung iba dyan ang ginagawa na lang ginagawa nila yung pinagbabawal na teknik. Uy, ano kaya yung pinagbabawal na teknik? Diba? Kasi meron tayong mga isang matalik na kaibigan na kapag alam ng magulang mo na siya yung kasama, sige, malaya ka na. Umalis ka. Diba? Kaya ang ginagawa mo, lagi mong bukang bibig yung pangalan niya kahit ang totoo, hindi naman talaga siya yung kasama mo. Diba? Aminin mo. Tapos kokonsyabahin mo pa siya, diba? Sasabihin mo, huy, sabihin mo kala mama kasama kita. Huy, kapag nag-chat sa'yo si mama kung kasama ba kita, sabihin mo oo Diba? Mga gawain ni B-Boy Bibo. Kaya paumanhin po sa mga kaibigan ko, lagi kong ginagamit yung pangalan nyo. Ang ending, hindi na sa akin galit yung magulang ko kung hindi sa inyo. Kasi iniisip nila na lagi nyo ako niyayaya gumala. Diba? At meron din naman mga galit na rin na magulang kay B-Boy Bibo kasi ako rin yung bukang bibig nyo sa magulang ninyo, na which is minsan, ay oo nga, medyo hindi nakakatuwa. Yung tipong may gala yung buong barkada, halimbawa 10 kayo sa grupo, diba? Ang dami-dami nyo sa grupo, pero kapag nagpaalam itong kaibigan mo na may magulang na stricto, yung pangalan mo, yung finofront. Ay, kasama ko po si B-Boy Bibo, huwag kayong mag-alala. Ha? Ginawa mo naman akong guardian angel mo. Diba? Kaya ang ending, sa akin na nag-aano yung magulang na parang, ano ka ba? Yaya ka ng yaya sa anak ko. Ay tita, hindi 10 kami sa grupo, sumasama lang din ako. Diba? Pero ang mahalaga nga dyan, diba? Kapag magpapaalam ka, dapat, siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo. Yan, 'di ba? Pero kasi iba sa inyo, alam ko, pag magpapaalam hindi rin specific 'di ba? Sabihin mo, "Ma, lakad-lakad lang kami sa malapit."
Oh, okay anak, sige, lakad-lakad lang pala dyan sa malapit, di go. Pero pag uwi, may mga buhangin na sa tsinelas. Diba? Tsaka lang magsasabi ng totoo kapag umuwi ng may tan line. Nak, di ba sabi mo lakad-lakad lang? Ba't may buhangin tong brief mo? Yun pala ang lakad-lakad na sinasabi niya, napunta na sa dalampasigan. Diba? Doon pala naglakad-lakad sa beach. Naku mga yes friend, wag ganun na. Lalo na kung menor de edad ka pa, lalo na kung kabataan ka pa or wala ka pa sa hustong gulang para gumala-gala ng lalo na kapag malalayo yung lugar. 'Di ba? Syempre nag-aalala din yung mga magulang natin, no. Ayaw naman natin na magugulat na lang sila nasa ibang lupalop ka na. 'Di ba? Paano pag may nangyari sa iyong masama? Totoo nga naman, 'di ba? Paano kung may nangyari sa iyong masama tapos hindi ka nagpaalam? Tapos magugulat na lang sila, hala, nasa ilalim na siya ng dyaryo. Hoy, charot lang. Di bitches, wag naman sana mangyari, di ba? Pero yun talaga yung isa sa pinakamahalagang rason kung bakit kailangan alam ng magulang mo kung nasaan ka. 'Di ba? Para alam nila kung saan ka nila pupuntahan just in case of emergency. 'Di ba? Para alam nila kung saan ka hahanapin kung kapag hindi ka pa umuuwi, lalo na dun sa days lang ng pinaalam mo. 'Di ba? Kaya magpaalam ka, magsabi ka ng totoo kasi para rin 'yan sa kapakanan mo. 'Di ba? Tignan mo ikaw ngayon, malaki ka na, at least 'di ba, proud ka na lumaki kang matino at responsableng anak at responsableng tao dahil na rin 'yan sa guidance ng magulang mo, 'di ba? Kaya ako kapag nagkaanak talaga ako, magiging stricto ako sa kanya. Never ko siya papayagan maglaro ng bahay-bahayan. Alam ko yung kalakaran dyan sa bahay-bahayan na yan eh. Anak, lumabas ka dyan sa ilalim ng ng ginawa niyong bahay-bahayan. Hindi pwede. Diba? Kahit sabihin mong ipinsan lang yung role mo dyan. Hindi, ayoko. Lumabas ka dyan. Diba? Hindi na baling masabihan na overprotective kaysa naman malagay siya sa panganib. Oo, kaya kahit malaki na siya, sasama ako lagi sa gala nilang magkakaibigan. Literal na guardian angel. Kainis. O siya, hinahanap na rin ako ng mama ko dahil mag-aalas 12 na, dahil nakasama mo ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, para sa ating Bibi Time. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mua mua. 101.1 Yes FM.